Ano ba ang tinatawag na dad joke? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung bakit tinawag na dad joke ang mga jokes na mas madalas magdulot ng eye roll kaysa hagikgik. May mga joke na kapag narinig mo, mapapailing ka na lang. May ilan namang mapapabuntong hininga ka sabay sabing, "Naku, pangtatay talaga." Pero naisip nyo na ba kung bakit dad joke ang tawag dito? Tara, ating alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Michael D. Salamat sa suggestion mo. And shoutout sa ating mga amazing na tatay sa buong mundo. Ang dad joke ay isang maikli, simpleng biro na madalas gumagamit ng pun or wordplay. Hindi ito bastos, hindi offensive, at kadalasan ay safe pakinggan kahit may bata sa paligid. Halimbawa, anong paboritong sapatos ng tinapay? Loafers! Ayan. Ramdam nyo ba? Hindi pa man tapos ang joke. Gusto mo nang maglakad palabas ng kwarto. Ang kakaiba sa dad joke, hindi nito layuning maging sobrang clever o mind-blowing. Ang tunay nitong lakas ay nasa pagiging corny. Sa katunayan, may mga eksperto sa wika na nagsasabing bahagi ng appeal ng dad joke ang pagiging predictable nito. Kapag alam mo na ang punchline, doon pa lang nagsisimula ang saya. Ang terminong dad joke ay unang naitala sa isang pahayagan noong 1987. Hindi ibig sabihin na noong time na yun lang nagsimulang magbiro ang mga tatay. Matagal nang umiiral ang ganitong klase ng humor. Noon lang ito nabigyan ng opisyal na pangalan. At tandaan, hindi kailangang maging tatay para makapagbitaw ng dad joke. Kapag sinabi mong, "Kapag ba nahulog ang orange sa dagat, juice na ba siya?" Automatiko kang nagkaroon ng lisensya para manginis ng mga pamangkin. Sa madaling salita, ang pagiging dad joke ay hindi tungkol sa edad o civil status. Isa itong estado ng pag-iisip. At kadalasan, nagsisimula ito kapag na-appreciate mo na ang buy one, take one na promo sa hardware store. Ngayon, isang tanong ang kasunod niyan. Kung corny ang mga biro na ito, bakit patuloy pa rin itong kinukuwento? Diyan tayo pupunta. Kung ang aso ay dog at ang pusa ay cat, ano naman ang sagot? Karamihan sa mga dad jokes ay hindi nagpapatawa dahil magaling ang punchline. Nakakatawa sila dahil alam mong hindi sila nakakatawa. Medyo komplikado, ano? Ito ang tinatawag ng ilang psychologist na benign violation. May kaunting paglabag sa inaasahan mo, pero hindi sapat para maging offensive o nakakainsulto. Inaasahan mong matalino ang joke. Ang dumating ay mababaw na pun. At doon ka mapapangiti. Minsan nga, hindi ang joke ang nakakatawa. Ang reaksyon ng mga nakikinig ang tunay na punchline. Kapag may nagsabi ng, "Anong tawag sa mainit na aso?" Hotdog! Mapapatingin ka muna sa siling ng bahay mo, mapapailing, tapos mapapangiti ka ng hindi mo namamalayan. May kakaibang kapangyarihan ng dad joke. Kahit anong pilit mong hindi tumawa, may bahagi ng isip mo na nagsasabing, "Nakakainis, pero may punto." Kaya nga uso ang salitang, "So bad, it's good." Ang dad joke ay hindi nakikipagkompetensya sa stand-up comedy.
Hindi nito gustong maging pinakamagaling na joke sa mundo. Gusto lang nitong basagin ang katahimikan habang nasa biyahe. Naghihintay ng order sa restaurant o nagbabalat ng mangga sa kusina. At aminin natin, sa dami ng seryosong problema sa mundo, minsan sapat na ang isang corny na joke para gumaan ang pakiramdam. Sa Pilipinas, may isa pang bersyon ng dad joke na hindi talaga joke. Ito ang linyang, "Wala kayo sa tatay ko." Madalas itong marinig kapag nagkukwentuhan ang magkakaibigan. Mahilig magbiro ang tatay mo. Wala kayo sa tatay ko. Mahilig mag-ihaw ang tatay mo. Wala kayo sa tatay ko. Magaling mag-ayos ng gripo ang tatay mo. Wala kayo sa tatay ko. Minsan biro ito. Minsan pagmamalaki. At madalas, pareho. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang papel ng mga tatay sa ating mga alaala. Hindi man perpekto ang kanilang mga joke, nagiging simbolo sila ng tahanan, presensya, at pagiging komportable. At kung iisipin natin, halos lahat ng pamilya ay may sariling bersyon ng dad joke. May tatay na mahilig sa wordplay. May tatay na paulit-ulit ang punchline. May tatay na tumatawa muna bago pa matapos ang sarili niyang biro. At may tatay na pagkatapos mag-joke, sasabihin pa ang pinakanakakatakot na linya sa lahat. Hindi niyo gets? Kapag kailangan pang ipaliwanag ang joke, doble ang epekto. Hindi ka na lang natahimik. Napaisip ka pa, pero yan ang kagandahan ng dad joke. Hindi ito sumusuko. Kahit walang tumawa, tuloy lang. Dahil sa mundo ng mga tatay, hindi mahalaga kung ilan ang tumawa. Ang mahalaga, nasabi nila ang joke. Sa pagtatapos ng ating usapan sa dad joke, natutuhan natin na ang mga simpleng, wholesome at madalas corny na biro na ito ay higit pa sa ordinaryong pagpapatawa. Nakakatawa sila hindi lang dahil sa wordplay, kundi dahil sa mga reaksyon at alaalang kaakibat ng mga ito. Sa huli, ang dad joke ay hindi lang tungkol sa punchline. Isa rin itong paalala ng init ng tahanan, presensya ng pamilya, at mga simpleng sandaling nagbibigay ng ngiti sa ating araw-araw.